Napag-usapan natin ng patungkol sa reverse fate nitong si Chloe at ang pagdeal niya na malaking damage kay Michael. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So tinamaan nga itong si Michael ng reverse fate nitong si Chloe. Nung tinamaan itong si Michael nito ay nagulat siya dahil biglang napatanong itong si Michael sa kanyang sarili kung ano daw ba ang ginagawa niya, kung sino daw ba siya at kung ano daw ba siya. Para lang siya naging isang hollow being na nag-i-inhabit sa may katawan nitong si Rudra, isang skill na nawala ng master. Kaya nawalan siya ng will na mabuhay. Para sa kanya ay wala ng kwentang lahat. From Amanas ay na-turn back ang memories nitong si Michael. Pabalik nung siya ay isa palang ultimate skill. Ang tanda niya ngayon ay isa siyang Justice King Michael na nakatira na lang ngayon sa may empty body nitong si Rudra. At itong katawan nitong si Rudra ay nagdi-deteriorate na. Hindi na kaya nitong katawan na ito na mai-withstand ang excessive force na ikino-contain nito. Kaya talagang wala ng dahilan itong ultimate skill na Justice King Michael para manatili sa mundo. Then biglang nagsalita ng softly itong si Chloe. Sabi niya kay Michael, kung nawalan daw ito na mapupuntahan, bakit daw hindi na lang ito sumama sa kanya? Nagulat dito itong si Rimuru, pero nanahimik lang siya at napagdesisyonan niyang manood na lang sa mga mangyayari. Maging itong si Justice King Michael nagulat rin sa narinig niya kay Chloe, pero ito na lang talaga ang hope nitong si Michael dito. Meron kasi siyang dalawang options. Ang una ang completely na mag-disappear sa may mundong ito, at ang ikalawa naman ang i-recognize itong si Chloe bilang kanyang panibagong master. Walang madali sa dalawang pamimilian na ito, kaya nakapag-decide na itong si Michael. Then biglang nagsalita ang voice of the world. Sabi nito ay confirm daw ang tatlong elements daw na courage, hope, and justice ay successfully na naigather nitong individual na si Chloe Obert. Kaya ang kanyang Hope King Sariel daw ay mag-undergo ng evolution. Nung nai-integrate itong justice na element kay Chloe ay nag-evolve ang ultimate skill niya. Itong kanyang bagong ultimate skill ay ang Space-Time King Yog-Sothoth. Pero hindi natapos dito ang evolution nitong ultimate skill na ito dahil from a king ay naging god ito. So naging Space-Time God Yog-Sothoth. Parang nai-enhanced itong ultimate skill na ito nitong si Chloe dito. Medyo nag-alala itong si Rimuru sa condition nitong si Chloe. Kaya tinanong niya kung okay lang daw ba ito. At ang reply naman nitong si Chloe sa kanya oo daw. Pakiramdam niya daw ngayon mas lalo siya naging isa with Kuronowa. Nung tiningnan ito nitong si Rimuru sumang-ayon siya dito. Lalo talagang mas naging malapit itong si Chloe at Kuronowa dahil sa may nangyaring evolution. Nawala kasi ang childishness nitong si Chloe ngayon. Tapos nakapag-acquire siya ng seductiveness. Ngayon daw ganap na itong si Chloe na isang adult woman. Then biglang nagulat itong si Rimuru nang bigla siyang hinalikan nitong si Chloe. Napareact naman dito itong si Shell Sensei, pero hindi niya rin alam kung anong sasabihin niya. Tapos nagtanong itong si Rimuru kung ano daw ang ginawa nitong si Chloe sa kanya. Completely unavoidable daw itong kiss na ito. Then sabi ni Chloe isa na daw siyang ganap na adult, kaya niya daw ginawa yon. Napaisip naman itong si Rimuru na kahit daw ganap na adult na ito hindi daw dapat nito ginawa yon. Hindi siya dapat na manghalik ng basta-basta, especially kung wala namang permission. Naisip din nitong si Rimuru dito na mabuti na lang daw at siya yung hinalikan ni Chloe, kasi what if si Leon daw ang nasa tabi nito that time. Pero na-realize dito nitong si Rimuru na okay lang rin naman daw pala yon. Then nagsalita itong si Chloe kay Rimuru na akala niya daw kasi kailangan itong si Rimuru-san yon. Kaya napatanong itong si Rimuru sa kanya na bakit niya naman daw yun kakailanganin. At saka lang naintindihan dito nitong si Rimuru kung bakit yung ginawa nitong si Chloe nung bigla ang nagsalita itong si Shell Sensei. Sabi ni Shell isa daw itong clever form of bribery, kasi dun daw sa may ginawang case nitong si Chloe natanggap daw ni Rimuru ang remnants ng Hope King Sariel, pero hindi daw talaga kailangan ng case kasi meron daw mas efficient na way para gawin yung pagta-transfer. Inis na inis dito itong si Shell Sensei, kaya sabi ni Shell mas magiging vigilant daw siya sa mga ganitong klase ng mga surprise attack next time. Mamatyagan niya daw ang bawat lalapit kay Lord Rimuru. Napailing na lang itong si Rimuru dito. Hindi niya na alam kung anong sasabihin niya kay Shell, kaya hinayaan niya na lang ito. Nagtanong na lang uli siya kay Chloe na ano daw ang ibig sabihin nito na naging isa na talaga sila nitong si Kuronowa. Ibig sabihin daw ba nun hindi na kaya nitong si Chloe na bumalik sa may child form niya. Nagreply naman itong si Chloe sa kanya na hindi daw. Wala daw tong problema. Kaya niya pa rin daw na gawin ang kanyang child form kasi kaya niyang baguhin ang kanyang appearance at will from a baby to an old woman. Medyo na-relieve dito itong si Rimuru kasi inaalala niya rin yung iba pang mga bata. Buti na lang daw at kaya pa rin
nitong si Chloe na bumalik sa kanyang child form kaya hindi siya mahihirapan na magpaliwanag sa mga kasama nito na sila Kenya. Dan sabi ni Chloe ay i-release niya na daw ang time stop. Ngayon ay itong si Chloe na pala ang in control dito dahil nakapag-take over na rin siya kay Michael. Ginawa ito nitong si Chloe very easily na para bang napakadali lang na gawin ito kaya hindi ma-imagine nitong si Rimuru ngayon kung gaano na daw kalakas itong si Chloe kasi even without the assistance daw ng kanyang manas ay kaya nitong si Chloe na kontrolin ang kanyang sariling mga abilities. Hindi katulad nitong si Rimuru na palagi siyang nakarely kay Shell Sensei tuwing mag-activate nga siya ng mga skills niya. In this aspect daw ay admit nitong si Rimuru na mas malakas sa kanya itong si Chloe pero hindi daw ito ang time para magpa-impress siya kaya nagsalita itong si Rimuru na sa tingin niya daw after ng ilang sandali manghihina itong si Chloe dito. Sabi naman ni Chloe sa kanya oo nga daw, sigurado daw siya doon kasi kailangan daw i-process ng katawan niya ang bagong powers na kanyang nai-absorb kaya sabi ni Rimuru wag daw ito mag-alala dahil siya na daw ang bahala dito, magpahinga na daw muna itong si Chloe. Sinigurado nitong si Rimuru na magpapahinga itong si Chloe ngayon kasi alam niya ang pakiramdam ng rapid evolution kasi kahit na mukhang okay lang on the outside itong si Chloe dito pwede siya mag-collapse anytime soon. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.